Magandang araw mga ka-noodles! Bago natin umpisahan ang ating video ay iniimbitahan ko kayo na i-click ang aking subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Sa kasagsagan ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa South China Sea, idineklara ni Pangulong Joe Biden ng Estados Unidos ang kahandaan ng US military na makipaglaban sa nuclear-armed na China upang suportahan ang Pilipinas. Ang pahayag na ito ay sumunod sa mga ulat ng mga banggaan ng mga barko mula sa parehong bansa malapit sa isang isla sa South China Sea na may pinag-aawayang teritoryo ayon sa ulat ng New York Post. Sa isang joint press conference, binigyang diin ni Pangulong Biden ang lakas ng kasunduang pangdepensa ng Estados Unidos at Pilipinas at iginiit na ang anumang atake sa mga aeronautical, barko o puwersang armado ng Pilipino ay magpapatawag ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng US at Pilipinas. Itong tratadong ito na itinatag noong 1951 ay nag-uutos sa parehong bansa na magtulong-tulong na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga armadong atake mula sa labas. Ang mga kamakailang pangyayari ay nagpapakita ng banggaan ng dalawang military ship mula sa Pilipinas sa isang barkong Chino habang ito ay sinusubukang makarating sa Second Thomas Shoal na isa sa mga mahalagang ruta ng komersyo ngunit sumisilipon kapag mataas ang tubig ayon sa ulat ng New York Post. Mahalaga ring banggitin na ito ay mas malapit sa Pilipinas kaysa sa China at isa lamang ito sa maraming isla sa South China Sea na may mga issue ng teritoryo na kinakaharap ng China at ng mga kalapit bansa nito tulad ng Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan. Bilang tugon sa mga kaganapan sa South China Sea, pinasumo ng Pilipinas ang embahador ng China para sa mga pag-uusap. Iniulat na pinatawag ng Department of Foreign Affairs o DFA ng bansa ang isang Chinese envoy matapos magkaroon ng mga banggaan ang mga barko ng China sa isang resupply boat na kontraktual sa mga puwersang armado ng Pilipinas at isang barkong bantay kosta ng Pilipinas sa Spratly Islands chain sa West Philippine Sea. Ipinahayag ni Jonathan Malaya, tagapagsalita ng Pilipinas National Security Council, sa isang press conference na nasira ang isa sa mga bangkang Pilipino. Itinuring na nakaaalarma, hindi responsableng at labag sa batas ang mga hakbang ng China ng National Task Force for the West Philippine Sea na naglagay sa panganib sa kaligtasan ng mga kagawad ng mga bangka ng Pilipinas. Bukod dito, mahalaga ring tandaan na nagsagawa ng investigasyon ang mga miyembro ng House of Republicans noong nakaraang buwan tungkol sa papel ni Pangulong Biden sa mga negosyong pangkalakal ng kanyang anak na si Hunter Biden at ng kanyang kapatid na si James Biden, kabilang na ang kanilang mga pagsasamahan sa mga kumpanyang may kaugnayan sa gobyerno ng China na nagresulta sa malalaking kita para sa pamilya Biden.